dapat i-ready yung self mo sa posible na mangyari sa'yo dito sa Taiwan. Pwede siya mag-request sa department niya o sa company niya na magpalipat ng ibang department. Agree ako na sinayang yung pera at saka sacrifices nung nag-apply ka sa Pinas. Kasi hindi biro guys ang mag-apply sa Pinas ngayon. Electronics company ka, wala kang placement fee pag yung company mo member siya ng Reliable Business Alliance or RBA na tinatawag. Good morning guys. So ngayon, babayad ako ng ticket pauwi ng Pinas. So mag-withdraw ako and timing lang kasi payday naman ngayon. So saktong-sakto. Guys, yung sahod day ngayon. So daming nakapilaw. God. Malas. Guys, magbabayad ako ngayon. Wala, i-vlog ko lang. Gusto ko lang i-share before we start sa vlog. Meron na akong ticket pauwi ng Pinas kasi magbabakasyon ako and hindi ko sabihin kung ano yung month pero matagal pa. Pero within this year, pero matagal pa. So, tinasis ko lang siya and para mas mura yung ticket. So, pag dito pala sa amin, yung nagpa-process ng mga docs na pag-uwi is yung broker. So, magbabayad ka lang and then sila na yung mag-asikaso. And i-mention ko na lang na yung visa ko is multiple re-entry na. So, very good news. So, I'm very, lang ngayon, medyo sad lang ako kasi, tangi na, sabay-sabay yung bills. Para ko pa-short talaga ngayon sa monthly na expenses ko kasi hindi ko to, na napaghandaan. Although, hindi naman sa hindi napaghandaan, kaso lang, syempre nga guys, as I always share sa vlogs ko na minsan talaga, ang daming parang emergency sa pamilya ko. Hindi ko alam if emergency ba tawag doon yung biglang merong manghingi ng pera and then yung alam mo yun, may itatabi ka naman pero nga nagagasto para doon. And alam mo naman pag pamilya, relatives, hindi nababalik yung pera. So ayun, but so far so good and grateful ako kasi at least diba, one step at a time makapagbakasyon na ako sa Pinas. Okay. And before ako start sa vlog, if bago ka sa channel ko, ako pala si Belly and wala akong experience sa factory ng work sa Pinas. Pero nandito ko sa Taiwan for almost 2 years already. So for today's video guys, meron lang nga tayong i-share na comment from one of our subscribers na nandito sa Taiwan but sadly umuwi ng Pinas dahil hindi kinaya yung trabaho. So guys, disclaimer lang, iba-iba po yung experience dito sa Pinas. Wag nyo po itong basihan para mag-give up kayo sa dreams nyo. Nababahala ako kasi nag-comment yung isang subscriber natin na si Olivia Goyong 1875. Mas okay ba ang electronics company kaysa sa mapunta sa food processing company? Tulad ng isang comment dito, mukhang sa food processing napunta tas hindi kaya. Thanks. So ito guys, ito yung comment ng isang subscriber natin na sa food processing company. Okay, so this is a very parang sad story talaga. Hello, share ko lang experience ko this week. May 20 flight ko sa Taiwan. May 21 medical pick-up broker sign contract, dinala din ako sa dorm. And then May 22, actually last month lang to nangyari kasi June na ngayon, 'di ba? So very fresh pa. May 22, start work 10 AM to 11 PM. Dapat 7 PM lang kasi hindi ko kinaya yung pagod at init na parang mahimatay na ako dahil sa lutuan ng noodles. Tas nagka-cramps pa ako, hindi ako ganun kabatak sa work. Kaya sumuko ako, nagsulat ako ng reason bakit hindi ko kinaya. May 23, today pinag-impake na ako, pinick up ng employer at pinunta sa agency dito sa Taichung para mag-sign na uuwi na ako sa Pinas dahil hindi ko na kaya ang work. Inilagay muna ako sa transient, nakakalungkot, nakaka-disappoint, lalo na sa sinayang kong pera at sacrifices. Pero ayaw ko naman ipagpalit yung health ko sa mataas na sahod. Siguro nagkataon lang na sinabak agad ako sa pinakamainit na area sa working place. Today, May 24, 2024, which is Thursday, mag-taxi ako pa agency. Then wait ko doon yung service na pick upin ako pabalik ng airport sa Taoyuan para makalipad bukas ng Pinas. So ang nangyari dito, unang-una is parang break contract siya. Hindi ko alam if yung ticket niya is siya yung nag-shoulder at hindi ko rin alam if yung
expenses niya kung sino nagbayad. Kasi, ang pagkaalam ko kasi, pag break contract, magbabayad ka sa mismong company, nakasama yon sa pag-sign natin ng contract. And then, yung ticket mo, pag break contract, ikaw yung mag-shoulder. Yung shoulder lang kasi ng company, pag mag-uwi ka ng Pinas, is yung end contract lang. Pag magbakasyon ka, ikaw din magbabayad. Just like me, magbabakasyon ako nagbabayad ng ticket ko. Kasi natin, pagdating mo dito sa Taiwan talaga, paglapag mo pa lang, diretso ka na doon sa dorm, diretso ka sa company, din orientation, and then, ito, tama to, medical, pick up, din sign, and then kinabukasan, mag-start ka na sa work. Ito lang kasi ma-advise ko talaga sa mga nag-a-apply. Don't expect na pagiging factory worker dito sa Taiwan is mabigat or magaan. I won't judge this applicant, this person, kasi hindi ko alam kung ano yung parang naging background niya sa Pinas, kung bakit hindi niya nakayanan yung pagtrabaho niya dito sa abroad. Ang gusto ko lang i-impart sa inyo, bakit ko to share, is hindi na parang kaawaan or hindi para ipahiya tong person na to, but for you, sa mga nag-a-apply dyan sa Pinas, na dapat, before ka mag-apply, dapat sanay or dapat i-ready yung self mo sa posible na mangyari sa'yo dito sa Taiwan. Okay? What I'm trying to say is, pag ikaw dyan sa Pinas, hindi ka sanay sa mga mabibigat na trabaho, physical labor, kasi andito ang labanan talaga is katawan. Pag hindi ka sanay, dapat mag-start ka na mag-exercise para at least yung muscles mo mabatak, and then start healthy living. Kasi guys, ang talagang puhunan natin dito sa abroad is katawan natin. Paano, kung magkasakit ka, wala, gagastos ka pa ng malaki, and yung fall down is sa'yo lang din. So, what I'm really suggest is dapat pa lang, dyan ka pa lang sa Pinas, mag-exercise ka na, magsanay ka na magtrabaho ng mga parang mabigat, ganun. Kasi, nung sa Pinas pa lang ako, since office work ako, I always do exercise talaga, nagka-cardio ako. Very cardio exercise, cardio talaga yung magja-jogging ka. Very helpful yan. Kasi, true enough, pagdating ko dito, first day namin sa work, sinabak agad kami ulit, sinabak agad kami sa trabaho na mabigat. Buhatan, and papasok ka sa ganitong machine na mainit, tapos papasok ka sa cold. Talaga pag uwi ko nun, para kang nagkaroon ng lagnat na parang nasa loob yung lagnat, kasi parang yung katawan mo naging warm na hindi mo maintindihan. 'Di ba? Parang sabi nga nila, baka mapas mo yung katawan mo kasi papasok ka sa cold, papasok ka sa init, 'di ba? Pag hindi ka sanay doon or hindi mo yung katawan mo manibago talaga. Yung iba sa amin minsan nagkasakit ng ganito kasi nga hindi nga sanay. So, and ito nung May 23 pinag-impake na siya, pinayagan siyang umuwi. So, siguro, ang nakita ko is dapat, naghingi muna siya ng parang rest day muna, na ipahinga yung katawan niya, 1 day, and then kinabukasan sana, i-observe niya ulit yung katawan niya, if kaya niya, or pwede siya mag-request sa department niya, or sa company niya na magpalipat ng ibang department. Pwede naman yon, kasi dito sa amin, merong nangyayari na pag hindi kaya yung isang trabaho, pwede kang lumipat sa HR. Pag meron namang valid reason na hindi kaya ng katawan mo, pwede kang ilipat sa iba department ng station na kung kaya ng katawan mo for the meantime. Pag may mga health reason na valid, kailangan lang ng certificate from the doctor na ganito, ganyan, pwede mo talaga siyang gawin. And ito, sobrang lang ako, I really feel sad sa taon na to, kasi hamakin mo guys, 5 days ka lang dito sa Taiwan, and talaga totoo yung sinabi niya, na agree ako na sinayang yung pera at saka sacrifices nung nag-apply ka sa Pinas. Kasi hindi biro guys ang mag-apply sa Pinas ngayon. Sobra, as in, grabe ang pila, tapos yung processing fee pa, tapos ito, pag food processing ka, meron kang placement fee, di ba? Yung pag sa kasi, pag electronics company ka, wala kang placement fee pag yung company mo, member siya ng Reliable Business Alliance or RBA na tinatawag. For example, kami, yung placement fee namin na refund. So, sobrang laking tulong na din yon. So, ito sa kanya, sobrang na-shock ako kasi ilang days ka pa lang sa Taiwan, tapos nag-decide agad na umuwi. And hindi natin alam talaga kung ano yung totoong nandun sa loob ng factory kung kainit. Pero ito nga, kung kinaya ng ibang tao, 'di ba? Dapat kayanan mo rin. Pero again, I'm not in the position to judge this person kasi hindi ko alam kung ano talaga yung totoong health status niya. But going back, pag
ang point ko lang talaga is, ulit-ulitin ko, pag ikaw nag-apply ka pa sa Pinas, dapat be prepared. Kailangan mong i-prepare yung sarili mo kasi dito talaga sa abroad, ang labanan talaga is katawan. So, yun lang guys, yun lang yung parang gusto ko lang i-share na sa inyo, advice ko lang talaga na dapat i-prepare nyo yung self nyo from the battle, ng tunay na battle pagdating dito sa Taiwan. So guys, meron akong mga kapwa ko na vlogger. Dati kasi, meron akong vlogger na pinapanood, actually si Kabayan Sherwin. Hindi ko alam if kasi yung account niya is na deactivate. Si Kabayan Sherwin isa yan sa mga pinapanood ko dati na na vlogger sa food processing company kasi siya. So pero nauwi na siya ng Pinas. And meron akong bago ngayon na pinapanood na kapwa ko vlogger na si Ram Diaries. So si Ram, siya yun, nakita ko may upload siya ng video, electronics versus food processing. But he is working at the food processing company. So if gusto niyo malaman yung ideas, magkaroon ka ng ideas sa food processing, you can follow him on his YouTube channel. Ito yung YouTube niya. So shout out sa iyo, Kois, and thank you kasi nag-share ka ng mga experiences mo about sa food processing. So yun lang guys, yun lang yung video natin. Gusto ko lang i-impart sa inyo to kasi hindi nga biro talaga yung pagtatrabaho dito sa Taiwan as factory worker. But don't make it negative na parang mawala na din kayong pag-asa na mag-apply kasi kanya-kanya talaga yung pacing sa buhay, kanya-kanya yung experience, kanya-kanya yung decision. If kaya namin, kaya mo rin. Dapat positive ka lang. So, before I end this vlog, gusto ko lang i-shoutout yung mga nag-comment dito sa mga videos ko. Shoutout kay Sir Edward Reyes. So, nagtanong siya if pwede yung 34 and 35. Probably mag-research pa ako kasi yung pagkakaalam ko kasi is sa amin is 32 yung pero merong ibang company na maximum age nila is 35 years old. Si Cozy Gainer. So si Cozy Gainer is solid subscriber ko to. And ayun, si Olivia Goyong. So salamat sa comment mo. Ayun. Yun lang. So thank you so much for watching this vlog guys. As I always said sa mga nag-apply, always believe in yourself and God is good all the time and all is well. Bye bye, God bless and good luck.